Balita po mula sa Bunawan, Agusan del Sur, aayusin na po ang kulungan ng higanteng buwayang si Lolong para raw hindi na maistorbo ng mga umuusisa at mga nagpapalitrato. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, pinagbabawalan na ngayon ang paglapit sa kulungan ni Lolong, pero marami pa rin nagbabakas sakaling makakalapit sa kulungan para makita ang sinasabi ngayong pinakamalaking buwaya. Nakapaskil na ang babalang nagbabawal muna sa publikong lumapit kay Lolong para bigyang daan ang pagkumpuni ng kulungan. Tatagal daw ng 3 hanggang 4 na araw ang repair at pagkatapos kailangan hayaan si Lolong na makapagpahinga. Pero marami pa rin ang nakaabang. Ayon sa lokal na pamahalaan, kung hindi mapipigil ang mga tao, ang pakiusap lang nila ay huwag sakta ng buwaya. 24 oras na sinusubaybayan ang kilos ni Lolong. Ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau, may mga pagkakataon daw na ang mga nahuhuling hayop ay namamatay dahil sa trauma. Kailangan din daw na lakihan at laliman ng kulungan dahil masyado itong maliit para kay Lolong. Ang species na tulad ni Lolong maituturing daw na critically endangered. Masyadong nag-submerge, makakarinig siya sa ingay sa labas. So, posibleng makaragdag sa stress. Sana wala nang pupunta muna para hindi na kami ma-pressure. Hoping against hope na mag-survive siya. Kasi may mga instances na within 2 weeks time, pagka-capture, hindi nagsusurvive. So gusto natin ma-maintain siya in captivity. Pia, ilang beses na nakita na paikot-ikot si Lolong sa loob ng kanyang pen. Ayon sa caretaker nito, posible raw na naiinitan ng buwaya pero hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin kumakain si Lolong. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Nagtagisan po ng galing sa larong rugby ang ilang bata. Bukod sa pagpapalaganap sa sport na ito, layon din daw ng kompetisyong ilayo sila sa bisyo. Yan ang tinutukan ni Victoria Tulad. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, naglaro ng rugby ang mga batang ito. Bagamat mas pisikal at nakapapagod daw ang laro, enjoy naman ang mga kalahok. Bukod sa football, isa pa sa mga sumisikat na sport ngayon ang rugby. At gaya ng ibang Filipino athletes, marami na raw naiuwing karangalan sa bansa ang ating rugby players. Philippine rugby now is one of the top 50 teams in the entire world. So we're very excited. Ilan lamang ang magkaibigang Junjun at Reynato sa mga nagdala ng karangalan sa bansa. Nitong Mayo, tinalo nila ang ibang rugby team sa kompetisyon sa Europa. Kinabahan po ako kasi matatangkad nga po sila. Pero sabi po ng coach namin kahit gaano siya katangkad basta tama yung gawa mo sa rugby, mapapatumba siya. Naging masaya po kasi po hindi po namin nakalain na matatalo namin yung Europe. Sina Junjun at Reynato kasama ang daan-daang bata mula sa ilang institusyon ay mga scholar ng Philippine Rugby Football Union. Dahil daw sa paglalaro ng rugby, natuto ng mabuting asal sina Reynato. Kung may bisyo man po silang ginagawa, tigilan na po nila. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Good news sa mga mahihilig sa musical stage plays. Mapapanood na ang local version ng Sound of Music. At isa sa mga kasama rito, ang anak na babae ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez. May chika si Katatibayan. Kabilang sa cast ng theater remake ng Sound of Music, sina Odi Hemora bilang Captain George Von Trapp at Pinky Amador bilang Baroness Elsa Schreider o ang kontrabidang fiancé. Ang gaganap bilang Maria, ang Pinay London-based stage actress Joanna Ampil. Si Ampil ay gumanap na rin bilang Kim sa London production ng kilalang musicals na Miss Saigon at West Side Story. Sasabak din sa pag-arte ang babaeng anak ng celebrity couple na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez na si Atasha. Isa siya sa 7 anak ni Von Trapp. I felt physically she fitted the part. But she was very shy in the beginning. But you know, she's marvelous now. On an empty stage. Ang mga stage artist, iisa lang ang hangarin para sa teatro sa bansa ang muling buhayin at ibalik ang sigla nito. I think the theater here is thriving big time, and that's a good start. I think after Miss Saigon, the theater has become so popular now. Ang Philippines should be the Broadway of Asia. At kailangan lang talaga maunawaan ng ating gobyerno na napakalaki ng potensyal bilang isang industry ang teatro.
katatibay na updated sa showbiz happenings. Halos isang linggong nakabonding ng kapuso hunk na si Alger Abrenica ang mga kandidata ng 2011 Miss World Philippines sa Puerto Princesa, Palawan. Kaya naman curious tuloy ang marami kung meron bang naging crush ang aktor sa mga candidate. Pag-amin ni Alger, meron daw siyang hinangaan pero hindi isa sa mga contestant kundi ang mismong organizer nito na si Miss Cory Quirino. Kaya naman si Miss Cory nagulat at naging speechless nang malaman siya pala ang hinangaan ni Alger. Marami. Pero natatangi po talaga si Miss Cory talaga eh. Siya po talaga eh. Susunod, ilang uri ng aso nagpasiklaban sa Obedience Trial Dog Show. Ang bagong gimikan sa Pasig na dinarayo ng mga may hilig kumain. At mga murang panregalo ngayong Pasko, tampok sa isang bazaar sa Quezon City. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.